Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sa mga pinananampalatayanan ng mga Muslim ay ang paniniwala natin sa mga sugo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugo upang turuan tayo na sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng walang katambal at lumayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal at ginagalang natin. Mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihan, wala sa kanila ang ating gagawing paborito o kaya ay babastusin. Dahil silang lahat ay pawang mga dakila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "La nufarriqu baina ahadin min rusuli," na hindi tayo nagtatangi sa pagitan ng mga propeta. Subalit ano ba ang pananaw naman ng Islam ukol sa propeta na si Jesus, na mayroong magkaibang pananaw ang dalawang naunang pamayanan sa atin na pinadalhan ng mga kasulatan, na ang mga Hudyo ay hindi kumikilala kay Jesus bilang sugo, bagkus ay sinasabi pa nga nila na si Jesus daw ay nagpapanggap na propeta, kaya sila ay nagplano na patayin siya. At sa kabilang dako naman ng mga Kristiyano ay sumasamba kay Jesus at kumikilala sa kanyang pagiging Diyos. At ang iba pa namang mga sekta nila ay bagaman hindi kumikilala nga sa pagiging Diyos ni Jesus, ay kumikilala pa rin sa kanyang pagiging tagapagligtas nila sa pamamagitan di umano ng pagkakapako niya sa krus. Si Jesus alaihissalam o si Isa alaihissalam ay minamahal at ginagalang ng mga Muslim, subalit inilalagay siya sa tama niyang kalalagyan, na hindi natin siya inaalipusta tulad ng ginagawa ng mga Hudyo at hindi natin siya sinasamba tulad ng ginagawa ng mga Kristiyano. Si Jesus alaihissalam ay kinikilala natin sa buo niyang pagkatao, na siya ay isang dakilang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinikilala natin ang lahat ng mga himala na naiulat na ginawa ni Jesus alaihissalam kung ito ay napapatunayan mula sa mga katuruan ng Islam. Kaya tayo ngayon naniniwala na si Isa alaihissalam ay bumuhay ng patay, nagpagaling na may sakit, at pinaniniwalaan natin ang iba pa niyang mga himala na nababanggit sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukol naman sa pagiging Diyos ni Jesus ay malinaw na hindi kinikilala ng mga Muslim ang pagiging Diyos ni Isa alaihissalam dahil siya nga ay propeta lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya si Allah na nagkatawang tao, dahil si Allah ay hindi maaring magkatawang tao dahil siya sa kanyang kadakilaan at sa kanyang pagiging ganap ay hindi maaari na maging katulad ng alinman o anuman sa kanyang mga nilikha. Isa sa mga katuruan ng mga Kristyanismo na sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng magkakaiba-ibang mga paniniwala, na mayroong mga sekta na iba ang paniniwala sa isa't isa, ay isa ang kanilang paniniwala pagdating sa pagkakapako ni Jesus sa krus, na ito di umano ay ang pagkakapako niya upang iligtas ang tao mula sa minanang kasalanan at upang ang mga tao daw ay kanyang mailigtas mula sa mga parusa nga na parating, na kung hindi maniniwala ang tao sa pagiging Diyos ni Jesus o sa pagkakapako niya nga sa krus para sa kaligtasan, ay masasadlak sila sa mga parusa nga na iyon. Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Isa alaihissalam ay ipinako sa krus. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ukol sa pagpaplano ng mga Hudyo na si Isa alaihissalam ay kanila ipako sa krus at patayin, na sinabi niya, "Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum," na mga Hudyo ay hindi nila napatay si Jesus at hindi nila naipako si Jesus sa krus, subalit ito ay pinagmukha lamang sa kanila, na sila ay nilinlang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aakala nila na si Isa alaihissalam ay kanilang napatay. Ang mga mangangaral ng Islam na mayroong kaalaman sa Biblia at gayon din ang iba pang mga scholars ng Islam ay tumutukoy sa iba pang mga patunay na makakapagsabi sa atin na si Isa alaihissalam nga hindi na ipako sa krus, bukod pa sa katotohanan na binanggit na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Unang tinukoy
ng mga mangangaral ng Islam ay ang panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Siya ay nalalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na palampasin sa kanya ang pagsubok na ito, ang pagkakapako sa krus. At nalalaman natin na ang panalangin ng mga propeta ay tinutupad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa mga patunay na tinutukoy nila ay ang pagdalaw di umano ni Magdalena doon sa libingan ni Jesus na meron siyang daladalang pangmasahe na langis na ginagamit para sa isang taong buhay. Nangangahulugan ng pupuntahan ni Maria Magdalena doon sa libingan ay isang taong buhay. Gayun din ay nababanggit din sa Biblia na si Jesus ay nakita ni Maria Magdalena na nagpapanggap bilang isang hardinero na siya ay natatakot na baka siya ay mahuli ng mga tao. Kaya kung si Jesus, kung sa panahon na ito ay naipako na nga siya sa krus at siya ay nabuhay ng muli, ay ano pa ang katatakutan niya sa mga tao, gayong siya ay nabuhay ng muli at naging ganap niya ang kanyang pagiging Diyos tulad ng sinasabi ng ibang sekta ng mga Kristiyano. At isa pang matibay na batayan dito na makapagbibigay nga ng linaw sa usapin nito ay nang nagtanong ang mga tao nang humingi sila ng palatandaan mula kay Jesus upang patunayan na siya ay propeta, ay binigay niya ang palatandaan ni Jonah na si Jonah ay nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena nang siya ay buhay, at sinasabi ni Jesus na siya ay magkakaroon din ng ganoong patunay sa kanila na nangangahulugan na si Jesus ay hindi namatay sa kanyang mga araw na siya ay nawala. Gayun din, isa pang malaking patunay dito na walang ni isa man sa kanyang mga disipulo ang nakasaksi ng kanyang pagkakapako, dahil nang hinuli si Jesus ng gabi bago di umano ang kanyang pagkakapako, ay nagpulasan lahat at nagsitakasan dahil sa kanilang takot na sila ay maisama sa mga huhulihin. Si Jesus alayhisalam sa paniniwala nating mga Muslim ay hindi ipinako at hindi napatay ng mga Hudyo. Bagkus siya ay kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang kanyang katawan at espiritu sa langit, at siya ay nananatiling buhay, at bago dumating ang araw ng paghukom ay bababa siya dito sa lupa upang patayin ang bulaang Kristo na magpapanggap na propeta at magpapanggap na Diyos. Gayun din sa pagbaba dito ni Isa alayhisalam, matapos ng kanyang pagkawala, ay babasagin niya ang krus ayon sa mga nababanggit sa mga hadith na nagpapatunay na pawawalang bisa niya ang relihiyon na inimbento lang ng mga tao na nagsasangkot ng pagiging Diyos di umano ni Isa alayhisalam. Papatayin din niya ang mga baboy na hayop na ipinagbabawal sa mga propeta na kaidin. Subalit ginawang pinahintulutan ni Pablo na siyang tunay na may tatag ng Kristyanismo, na siyang tunay na may buo ng mga katuruan ng Kristyanismo na meron tayo ngayon, na hindi naman kasama sa kung anong itinuro ni Isa alayhisalam nang siya ay narito pa sa lupa. Gayun din sa panahon ni Isa alayhisalam, pagdating niya rito ay ipatutupad niya ang batas ng Islam, dahil siya ay darating sa umma o sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ang ipapatupad niyang batas ay ang batas ng Islam. Si Isa alayhisalam ay nababanggit din na mananatili dito sa lupa ng 40 taon, at matapos ito ay siya ay mamamatay at magaganap na ang iba pang mga kaganapan na nababanggit sa mga kaganapan bago dumating ang pagkagunaw ng mundo at ang araw ng paghukom. Tayo mga Muslim ay hindi naniniwala din na si Isa alayhisalam ay pinako sa krus para sa ating mga kasalanan di umano. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala taksibu kullu nafsin illa alayha wala taziru waziratu wizra ukhra, na walang makakamit ang sino man liban na lamang na ito ay para sa kanya, at hindi maaari na ang isa ay magdurusa para sa kasalanan ng isa pa. Dahil tunay na kung si Jesus ay magtatangan ng ating mga kasalanan, ito ay isang kawalan ng katarungan. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magpapahintulot sa ganitong uri ng kawalang katarungan. Isa pa sa mga kinakatwiran ng mga Kristiyano sa dahilan kung bakit ipinako si Jesus
ay upang maalis daw sa mga tao ang minana nating kasalanan mula kina Adan at kay Eva. Nalalaman natin na ito ay isang uri din na kawalang katarungan dahil tunay na hindi nga tayo maaaring magkaroon ng sala sa pagkakasala ng iba. At ang isa pang usapin dito ay tunay na wala tayong mamanahing kasalanan kay Adan sa kay Eva bukod pa sa hindi minamana ang kasalanan kahit kailan ay sa kadahilanan na wala nang kasalanan si Adan at si Eva dahil sila ay pawang pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay malinaw na binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sila ay parehong humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sakali man na si Adan at si Eva ay nagkasalang at hindi sila pinatawad, sana ay pinarusahan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala noon pa man. Kaya tayong mga Muslim ay meron tayong mga katuruan na dapat natin na isa sa buhay. At mahalaga para sa atin na pag-aaralan natin ng ating relihiyon upang malaman natin kung ano ba ang tinuturo ng Islam ukol sa iba't ibang mga usapin. Lalo na sa mga usapin na ito na maaaring ang isang Muslim na walang nalalaman ay madaling maiimpluwensyahan ng mga mangangaral ng mga Kristiyano na masisipag na magpakalat ng kanilang mga ligaw na katuruan. At ito ang mensahe natin para sa araw nito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.